At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Summary Chapter 1140. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa pagpapatuloy ng laban ni Gaban at saka ni Luffy. Pero etong si Luffy naguguluhan siya kasi bakit kailangan niyang labanan etong si Gaban para dyan sa susi ni Prince Loki. Habang sa kabilang banda ay etong si Zoro naman napapaisip siya, naalala niya kasi yung sinabi ni Golo na malakas etong tatay niya. At din ay pagkatapos nga nito ay dito na in-stretch ngayon ni Luffy yung kanyang kamay para kunin etong susi dyan kay Gaban. Pero inilagan lang siya neto ni Gaban. So kaya nga dahil dito etong si Luffy medyo naiirita na siya. So kaya ang ginawa niya, tumalon siya malapit dito kay Gaban at sinubukan niya ulit kunin yung susi. Pero si Gaban iniilagan lang yung ginagawa ni Luffy na pagkuha dyan sa susi niya. At eto ay habang inaagaw ni Luffy etong susi dyan kay Gaban, ang ginawa naman ni Gaban, binalutan niya ng haki etong susi at pagkatapos nga niya ay inisbas niya etong si Luffy dyan sa may ground. So grabe, hinampas niya, inambalos niya ng susi etong si Luffy at ayun, bagsak ngayon dyan sa may lupa etong si Luffy. At ayun pa, naglalabas pa tuloy, nagsisilabasan pa yung mga itim na lightning galing nga dyan sa susing binalutan ni Gaban ng haki. So dahil dito ay nagulat nga sila Nami pati na etong si Luffy. Pero hindi lang nagulat dyan si Luffy kundi nagalit din ng husto etong si Luffy. Kaya ang ginawa niya, in-stretch niya ulit itong mga kamay niya ng pagkabilis-bilis at pagkarami-rami na parang ganito nga, na parang ginamit niya yung Gatling gun niya laban dyan kay Gaban. Pero ganun pa rin, madali lang iniiwasan ni Gaban etong parang Gatling gun nga dyan ni Luffy. Pero eto ay habang parang umaatake nga etong si Luffy dyan kay Gaban, napansin ni Gaban etong ang sombrero dyan ni Luffy at sabi niya nga, aba, ang ganda nung straw hat ni Luffy mas bagay yan kaysa dito sa helmet na suit niya. At ito, sabi nga ni Luffy, talagang maganda yan kasi nga treasure yan na ipinaubaya sa kanya o pinagkatiwala sa kanya ni Shanks. But then ay pagkatapos niyan ay dito na nga ngayon biglang sinalpak ni Gaban yung susi dyan sa bibig ni Luffy. So kaya naghugi susi dyan etong si Luffy. Pero pagkatapos nga nito ay dito na nga nilabas ni Gaban ngayon etong kanyang dalawang axe at dito naramdaman ni Luffy yung pagkalakas-lakas na haki nito ni Gaban. So dito medyo nag-alala etong si Luffy, para medyo natakot siya dyan ng konti kay Gaban. Pero etong si Zoro talagang nag-alala dito kay Luffy. Sinabi niya nga dyan na umalis na si Luffy dyan. But then pagkatapos nga nito ay dito na nga ngayon umatake etong si Gaban gamit etong kanyang axe. Inatake niya ng mga malaking slashes sa saka ng mga maraming slashes etong sila Luffy. Pero etong si Luffy inilagan etong mga atake ni Gaban pero barely lang. So halos hindi na ilagan ni Luffy etong pag-atake ni Gaban. Habang sa kabilang banda etong si Zoro tumulong na, binanak niya yung ibang slashes na tatama ngayon dito kay Luffy. At then ay pagkatapos nga nito ay dito na nga nag-init etong si Luffy at eto nga nag-transform siya sa kanyang pagiging Sinika form na. So ginamit niya etong kanyang Gear 5 habang etong si Zoro naman ay ginamit niya na nga dito itong kanyang espada at naglalabas na ngayon ng mga itim na lightning din itong espada ni Zoro. So yun, so parang gumagamit na dito ng Conqueror's Haki itong si Zoro para labanan itong si Gaban. Pero nung sabi nga ni Luffy na sige simulan na nilang labanan itong si Gaban ay bigla namang sumuko dito itong si Gaban. So ayun, tigil ngayon dito itong laban ni Gaban sa kanga ni Luffy at saka ni Zoro. So itong si Luffy sa si Zoro nagalit tuloy kasi nga parang nabitin sila, hindi nila natuloy itong pag-atake sa kanga yung paglaban dyan kay Gaban. Pero sa kabilang banda ay etong si Road sasabihin na dapat dito kay Luffy kung sino itong si Gaban. So sasabihin niya dapat na kaliwang kamay ni Goldie Roger itong si Gaban. Pero pinigilan siya ni Gaban at sinabi nga kay Road na huwag magmadali etong si Road. So kaya ayan, hanggang ngayon di pa alam ni Luffy sa hanga ni Zoro na itong si Gaban siya yung kaliwang kamay ni Goldie Roger. At eto sabi ngayon ni Gaban bago siya umalis ay kapag aalis na etong sila Luffy dyan sa may Elbaf ay kitain nila ulit etong si Gaban. Pero yun sabi ng dalawa ni Zoro sa ni Luffy na asa pa itong si Gaban, di nila kikitain ulit etong si Gaban dyan. So talagang nainis etong si Luffy sa si Gaban itong si Zoro dyan kay Gaban. But then ay pagkatapos nga dito sa laban ni Gaban sa hanga ni Luffy sa ni Zoro ay balik naman dito yan sa may flashback na ni Gaban. Dahil ito nga habang umaalis na si Gaban naalala niya yung time na binisita siya ni Shanks dyan sa may Elbaf. So ito sabi
sabi nga ni Gaban kay Shanks na sa tingin ba neto ni Shanks ay ganun lang kabilis niya pagkakatiwalaan sila Luffy. Pero ito, sabi nga ni Shanks na okay sige, malayang gawin ito si Gaban kung ano yung gusto niyang gawin dyan kala Luffy. So yun, so malinaw na parang tinesting lang ni Gaban itong lakas nila Luffy dyan. But then, ay pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito yan sa may Walrus School na kung saan nga dyan pumapasok yung mga higanting bata natin. Dahil dito ay nakita nga ng mga bata na may lumilipad na ibon. So yun na nga, sila Gunko. So sinabi nila kay Angie, pero pagtingin ni Angie dun sa taas, wala na yung ibon. At then, ay dito na nga ngayon labas. Etong sila Shamrock at saka itong si Gunko. Diyan sila pumunta sa isa sa mga malaking branch na malapit diyan sa may Walrus School. At ito nga, sabi ni Shamrock, hindi niya akalain na may school pala rito sa may Elbaf. At then, ay pagkatapos nga niya, ay etong si Gunko, dito na nga siya gumawa ngayon ng Magic Circle. At itong Magic Circle na nga na to ay tinatawag na Abyss. At then ay pagkatapos nga niyan, ay dito na ngayon lumitaw itong dalawang Holy Knights. So itong isang Holy Knight ay nagangalan na Saint Summers. At ito nga, nanggaling siya sa pamilya naman ito ni Saint Jupiter. So sa Shepherd family nanggaling itong si Saint Summers. Habang sa kabilang banda, itong isang Holy Knight naman dito ay nagngangalan na Saint Gillingham. At ito nga, yung sinasabi na parang nakakain ng devil fruit itong si Saint Gillingham dahil yung itsura niya nga dito ay naka-hybrid form siya ng isang Kirin. At ang dagdag pa nga rito ay parang na-awakened na itong si Gillingham kasi dyan sa may leg niya may nakapalibot din na puting usok parang katulad kay Luffy. At then, ay pagkatapos nga nito ay nagtanong na itong si Shamrock, sabi na nga dyan, bakit dalawang Holy Knight yung dumating dyan sa may Elbaf? Isa nga lang yung kailangan nila. So ito sabi ni Gillingham kasi itong si Shanks pinapabalik pala siya dun sa may Marijua. So kaya dalawa sila dito ni Gillingham sa hanga ni Saint Summers na pumunta dyan sa may Elbaf. At then, ay pagkatapos niya, ay eto sabi ngayon ni Saint Summers, so okay, sige, kukunin nila, kikidnapin nila yung mga bata dyan, pero hindi kasya yan sa may bag, sabi kasi nga malaki masyado itong mga higanting bata. So kaya ito sabi ngayon ni Gillingham na hindi rin nila pwedeng i-transport yung mga bata gamit yung Magic Circle kasi nga wala silang marka. So ang ibig sabihin, dapat pala meron kang marka muna para magamit mo yung Magic Circle na yan, para makapaglakbay-lakbay ka ba gamit yung bilog na yan. Pero ito nga sabi ni Saint Gillingham, since na hindi nila pwedeng gamitin yung si Abyss o yung Magic Circle sa mga bata, ang gagawin nila, ita-transport nila papunta sa may Marijua yung mga bata gamit yung isang barko. Pero eto nga, salita si Shamrock, sabi niya nga dyan, dahil sa tinatagli na kapangyarihan nito nila Saint Summers, nila Saint Gillingham, ay bakit hindi din sila magkaroon ng laro dito sa may Elbaf? So ayun, so para magkakaroon sila ng competition kung sino siguro yung makakakidnap ng marami dyan sa mga bata. At then, ay sa dulo ng chapter na to makikita natin na etong apat na Holy Knights na to, si Gunko, si Shamrock at etong dalawang bago, ay pinagmamasdan na nila yung mga bata dyan, inoobserbahan na nila. At then, ay pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna itong full summary natin ni chapter 1140. So ayan, ano kayang klaseng laro yung gagawin ng mga Holy Knights na to dyan sa may Elbaf? So magkakaroon nga ba sila dito ng hunting game? But then, ayun nga guys, ay kapag lumabas na itong si full chapter na ni 1140, ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At yun pala, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.